Naisip mo na ba na madalas kapag pinag-uusapan natin yung pagiging isang leader, ang agad na pumapasok sa isip natin ay isang napakalinaw na imahe. Oo, yung parang, eksena sa isang pelikula, 'di ba? Eksakto. Parang nanonood ka ng pelikula kung saan may isang taong nakatayo sa gitna ng stage, hawak yung mic, tapos nasisinagan siya ng spotlight. At lahat ng tao sa baba ay nakatingin at pumapalakpak sa kanya. Di ba? Parang iyon yung ultimate na sukatan ng tagumpay. Tama 'yan. Kasi sa kultura natin ngayon, laging nakakabit ang pamumuno sa pagiging tanya. Parang kailangan mo ng posisyon o ng maraming followers. Oo nga, yung tipong kung wala kang atensyon, pakiramdam mo, hindi ka leader. Kumbaga, nagiging isang destinasyon na kailangan mong akyatin. Pero dito sa malalim ang paghimay natin gayon, tinitingnan natin yung patong-patong na notes at research na ipinadala mo tungkol sa isang konsepto. Ang tawag dito ay the call to multiply. Oo, at napakaganda ng mga materials na nakalap natin para dyan. Kaya nga at ang misyon natin dito ay kunin ang mga impormasyong ito para basagin at baliktarin yung nakasanayan mong pananaw. Kasi ayon sa mga source na ito, sa isang mundong baliw na baliw sa titulo at pagpapalaki ng platform, Ang tunay na pamumuno daw ay hindi nagsisimula sa entablado. exactly. Nagsisimula ito sa dilim, sa mga lugar na, alam mo yun, walang pumapalakpak. Kaya, okay, himayin natin to. Paano natin tatanggapin na ang pamumuno ay hindi isang spotlight na kailangan mong agawin? Para maunawaan natin yan, kailangan muna nating baguhin yung mismong definisyon natin ng salitang leader. Kasi kung aalisin natin yung titulo, yung opisina, pati na rin yung kasikatan, ano ba talaga ang matitira? Right. Ano nga ba? Dito ipinapakilala ng author yung konsepto ng stewardship, yung pagiging katiwala. Sa biblical na architecture ng pamumuno na tinalakay sa notes mo, may isang malinaw na panuntunan. At ano yung panuntunan na yon? Iginigiit ng source na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay at ang tao ay tagapamahala lamang. Ibig sabihin, hindi mo pag-aari yung mga tao sa ilalim mo. So hindi mo rin pag-aari yung impluensya mo, pati yung platform mo? Tama, hinira mo lang. Parang, para bang isa kang fund manager na naghahawak ng isang malaking trust fund. Hindi sa'yo yung bilyon-bilyong pera, di ba? Ang trabaho mo lang palaguin ito para sa totoong may-ari o sa beneficiaryo. Oo, eksakto yung analogy na yan. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang laking pagbabago niyan sa sikolohiya ng isang tao kapag numumuno siya. Ikinumpara kasi ng source natin yung modernong pamumuno sa tinatawag nilang kingdom leadership. Okay, paano nagkakaiba yung dalawa? Sa modernong sistema, kasi pakiramdam mo, pag-aari mo yung posisyon mo. Nagiging paranoid ka eh. Palagi kang naghahanap ng pagkilala, tapos ginagamit mo yung mga tao sa paligid mo para buuin yung sarili mong platform. Oo nga, parang ginagawa mo silang stepping stone. Pero kapag naunawaan mong katiwala ka lang, ang hinahanap mo ay hindi palakpak ng tao kundi ang pagsunod sa nagkatiwala sa'yo. Ginagamit mo yung platform mo para buuin yung mga tao. May binigay ba silang halimbawa para dyan? Oo, binibigay ng source yung halimbawa ni Moises mula sa Biblia. Pinamunuan niya yung milyon-milyong tao pero hindi niya inari yung bansang Israel. Namuno siya bilang isang katiwala na laging nakikinig sa totoong may-ari. Ang galing nun. Pero teka, naiintindihan ko yung konsepto, pero paano naman yung sitwasyon mo sa totoong buhay? Paano sa totoong buhay? Isipin mo na lang, nakikinig ka ngayon tapos nasa opisina ka, ikaw yung gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Nagpupuyat ka, inaayos mo yung mga gusot ng team nyo, tapos iba yung kumukuha ng kredito. Yung boss mo pa na walang ginawa, di ba? Oo, hindi ba nakaka-burnout kapag yakap mo yung ideya ng pagiging katiwala, tapos pakilamdam mong inaabuso ka ng sistema dahil wala kang titulo? Napakagandang issue niyan. At sinasagot din iyan ng mismong konsepto ng stewardship. Kasi kung pag-aari mo yung trabaho mo, madudurog ka talaga kapag hindi ka nabigyan ng credit. Kasi nga,
naghahanap ka ng external validation. Tama, yung mapansin ka. Pero kapag naintindihan mo na ikaw ay isang katiwala, nag-iiba yung panukat mo ng tagumpay. Ayon sa source natin, ang tagumpay ng katiwala ay hindi nakabase sa visibility, kundi sa faithfulness o katapatan. So, hindi na mahalaga kung sino nakapansin. Exactly. Kung naniniwala ka na ang oras at talento mo ay ipinagkatiwala lang sa iyo, ang tanong gabi-gabi ay hindi sino nakapansin sa iyo. Ang tanong ay, napamahalaan ko ba ng tapat yung ipinahiram sa akin ngayon kahit walang nakatingin? Grabe, nakakagaan nga ng pakiramdam kapag ganyan ang pananaw. Hindi mo na kailangan makipag-agawan ng atensyon. Nagbibigay talaga yan ng matinding kalayaan. Pero wait, kung ang pamumuno pala ay tungkol sa tamang pamamahala bilang katiwala, saan ba tayo natututo nito? Kasi sabi sa notes natin, hindi daw ito natututunan sa prestiyosong universidad o executive training program. Oo, ang tinutukoy ng source natin ay ang kalungkutan, dilim, at yung tinatawag nilang wilderness. Wilderness. Para mambigat naman nun. Ito yung isa sa pinaka-provocative na punto ng source material ang tinatawag nilang seed principle. Isipin mo yung biolohiya ng isang buto. Bago lumabas yung unang dahon, ano bang unang nangyayari? Kailangan muna nitong bumiyak, tapos tumubo ng ugat pailalim. Tama, sa kompletong dilim. Iginigiit ng author na sa paghubog ng isang leader, porma muna bago function. Character formation muna bago yung mismong tungkulin. At nagbigay yung research mo ng mga halimbawa mula sa Biblia na nagpapakita ng pattern na ito, di ba? Oo, napakakalinaw ng pattern. Ang kapansin-pansin dito ay si Moises, bago humarap sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto, inilagay muna siya sa disyerto para magpastol ng tupa. 40 taon yun. 40 taon para lang matuto ng pasensya. Oo. Tapos si David, bago niya talunin si Goliath, matagal nang nag-iisang nakikipaglaban sa mga leon at oso sa gubat para lang protektahan ng ilang tupa. Walang audience doon. Walang nagvi-video, walang pumapalakpak. Wala. Si Joseph din nagpakita mula ng katapatan sa loob ng isang madilim na kulungan bago ginawang pinuno sa Ehipto. At ang pinakamatinding halimbawa dyan ay si Kristo mismo. Yung 30 taon ng tahimik na buhay niya. Oo, namuhay siya bilang isang ordinaryong karpintero bago nag-umpisa yung pampublikong ministeryo niya. 30 taon ng paggawa ng upuan at mesa na walang press release. Pero alam mo, habang pinag-uusapan natin ito, hindi ko maiwasang isipin yung kasalukuyang kultura natin. Ano yung pumapasok sa isip mo? Kasi ang ganda pakinggan yan sa teolohiya, pero sa totoong buhay, lalo na sa panahon ng LinkedIn at social media, hindi ba't out of sight, out of mind? Oo, yung kailangan laging visible. 'Di ba? Kung tatanggapin mo na manatili sa dilim, hindi ka kaya mapag-iiwanan, hindi ka mapopromote, kasi hindi nakikita ng management yung galing mo. Paano binabalanse ng source natin yung pagtatago sa wilderness at yung pangangailangan ng visibility? Napakalehitimong takot niyan. Pero ipinapaliwanag ng source natin yung sikolohiya sa likod nito. Hindi ito pagtatago dahil sa takot o dahil nagpapabiktima ka, sadyang disenyo ito ng paghahanda. Paghahanda para saan? Pinoprotektahan ka nito mula sa maagang kasikatan. Kasi ang visibility at impluensya, nagsisilbing magnifying glass lang yan. Pinapalaki lang nito kung ano na ang nandyan. Okay. So kung puro ka lang imahe tapos kahisma at networking skills pero wala kang lalim, Palalakihin ng visibility yung mga kakulangan mo. At sa huli, ang sarili mong impluensya ang wawasak sa'yo kasi hindi kaya ng pundasyon mo yung bigat ng atensyon. makes sense. Ang pag-isolate pala sa'yo sa wilderness ang pumuputo sa addiction ng utak mo sa external validation. Tama. Kapag wala kang audience, natututo kang gumawa ng tama, hindi para pumasa sa paningin ng iba, kundi dahil iyon talaga ang tama. Nakikita ko na. Kung sa isolation nabubuo ang karakter natin, sinasagot nito yung panloob nating problema. Pero may practical na problema ito . Ano naman yun? Paano ka magpa-practice na mamuno kung nandun ka sa dilim tapos wala ka namang pinamumunuan? At dyan papasok yung isa pang napakalakas na konsepto mula sa nakalap mo, yung mga maliliit na kilos.
Oo, ito yung nakaangkla sa prinsipyo mula sa Lucas 16:10. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Yung tinatawag ng source natin na micro-obedience, tama ba? Ang pagsagot mo ng maayos at may respeto sa isang email kahit na nangiinsulto ka na. Mahihap yan, ha? O kaya yung pagtupad mo sa mga maliliit na pangako sa mga kaibigan mo kahit walang kontrata. Yung paglilingkod sa pamilya ng walang reklamo kahit pagod ka na galing trabaho. Ito yung nagiging scaffolding o balangkas ng pamumuno mo. Spiritual muscle memory daw, sabi ng author. Gusto ko yung term na muscle memory. Dito na talaga nagiging kawili-wili ang lahat. Bakit? Anong naisip mo? Naisip ko mas magandang i-analogize ito sa pagsusulat ng code para sa software architecture. Kasi imbes na isipin natin na parang nakakaboring na chores lang yung micro-obedience, isipin mo ito parang pagko-code. Oo nga no, parang sa app. Di ba? Pag nagtatype yung programa ng libong-libong linya ng code, wala namang nakakakita nun eh. Boring tingnan. Pero yung mga maliliit na rules na sinusulat nyo doon, yun ang magdidikta kung magkakarash ba yung app kapag gumamit ng milyon-milyong tao. Ang galing ng analogy na yan. Ganyan din sa atin. Kung paano mo tratuhin ng waiter o tapusin ng isang report na walang magbabasa, yun ang code ng character mo eh. Pero paano kung ang tingin mo talaga sa trabaho mo ngayon ay isang dead-end job lang at hindi isang sacred preparation? Nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan. Ano ang mangyayari kapag binigyan mo ng macro assignment o malaking responsibilidad ang isang taong bagsak sa micro-obedience? Babagsak yung buong sistema niya. Magka-crash yung app, kumbaga. Eksakto. Kaso ang impluensya ay may mabigat na espiritual na timbang. Kung tingin mo pabigat lang yung maliliit na tasks mo ngayon, ibig sabihin hindi pa nahuhubog ang puso mo para maglingkod. Naghahanap ka lang talaga ng entablado kung ganon. Kaya ang hamon ng material natin ay tingnan mo ang kasalukuyang mong pwesto bilang iyong personal na leadership laboratory. Diyan nasusubok ang integridad mo eh. So, kapag napatunayan mong tapat ka sa mga nakakaboring na bahagi ng buhay, dun lang lalawak yung panloob na kapasidad mong magdala ng mas malaking responsibilidad. Tama. Okay? Ipagpalagay natin na napasa mo na yung test sa obscurity, naging tapat ka sa micro-obedience at sa wakas, binigyan ka ng impluensya at platform. Ano na ang susunod na hakbang? Kapag nandyan na, dito nagkakamali ang napakaraming leader sa modernong panahon eh. Kasi iniisip nila na ang layunin ay maghakot ng napakaraming followers, di ba? Oo. Pero batay sa notes natin, hindi mag-ipon ng tagasunod ang layunin, kundi ang bumuo ng panibagong leader. Ito yung pagkakaiba ng addition at ng multiplication batay sa framework na pinag-aaralan natin. Paano ba nag-iiba yung addition sa multiplication? Sa modelo ng addition, nag-iipon ka lang ng followers. Nakasentro lahat sa presensya mo bilang leader. Ang problema doon, nakadepende ang buong operasyon sa'yo. Kung wala ka, walang mangyayari. Titigil yung misyon kapag nagkasakit ka. Tama. Pero sa multiplication, ang layunin mo ay magpalaki ng mga leader na kayang magpatuloy ng misyon kahit wala ka na. Pinapakita ng source yung modelo ni Apostol Pablo at Timoteo. Sa 2 Timoteo 2.2. Oo, makikita natin dyan ang 4 na henerasyon ng liderato sa iisang versikulo. Sabi ni Pablo, ang mga narinig mo sa akin, ituro mo, Timoteo, sa mga tapat na tao na may kakayahang magturo naman sa iba. Wow! Pablo, tapos si Timoteo, tapos yung mga tapat na tao, tapos yung iba pa. 4 na henerasyon. Ang disenyo pala ng pamumuno ay sadyang ginawa para maging generational. Oo, generational. Kaya hindi sa iyo natatapos. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung sukat ng success mo hindi nakatali sa kung gaano karami ang pumapalakpak sa iyo ngayon, kundi sa kung sino yung naiwan mo para magpatuloy. Totoo yan. Pero aaminin ko, napakahirap niyan sa ego ng tao. Isipin mo, tinuruan mo ang isang empleyado. Ibinigay mo lahat ng nalalaman mo. Tapos, naging mas magaling siya sa'yo at na-promote siya bilang boss mo. Medyo masakit sa pride yon, di ba? Sobra.
Paano malalabanan ng isang tao ang takot na masapawan siya ng taong tinuturuan niya? Iyan ang ultimong pagsubok kung naiintindihan mo ba talaga yung konsepto ng stewardship. Ayon sa pinag-aaralan natin, ang mga tunay na leader ay hindi mga endpoints o hangganan. Sila ay mga tulay. Mga tulay, maganda yon. Iyon ng author bilang isang malaking kabiguan. Ang takot na masapawan nang mumula yan sa ownership eh. Yung feeling na sa'yo yung misyon. Oo. Pero kung alam mong naglilingkod ka lang para sa mas malaking layunin, magagalak ka pa kapag naging mas mahusay sa iyo ang taong minentor mo. Dahil ang tagumpay mo ay nasusukat sa paglago nila. Okay, so kung tatanggapin natin na ang pinakamahalagang misyon natin ay magparami ng leader, pumapasok tayo sa huling malaking katanungan. Paano mo pipiliin ang mga taong paglalaanan mo ng oras? Dito nagbibigay ang source natin ng napakaklinaw na panuntunan. Ang potensyal ay palaging mas mahalaga kaysa sa forma. Piliin mo ang potensyal over polish. Potential over polish. Kasi yung panlabas na anyo, yung galing sa public speaking, magandang tingnan yan pero hindi yan ang bumubuo ng katagahan. Nilista ng author ang 5 pillars of reliable mentees. Ano-ano yung 5 haligi na yon? Una, faithfulness o katapatan. Mapagkakatiwalaan ba sila sa micro-assignments? Pangalawa, teachability o kababaang loob na tumanggap ng pagwawasto ng hindi nagiging defensive. Medyo rare yung hindi defensive ngayon Oo nga eh. Pangatlo, spiritual hunger. Meron ba silang kusang pagkauhaw na matuto? Pang-apat, servant posture. Handa ba silang gumawa ng mga trabahong walang nakakakita? At pang-lima, reproducibility. May kakayahan ba silang ipasa sa iba ang natututunan nila? Tingnan natin ng mas malapitan yung pangalawang haligi, yung teachability. Naisip ko yung analogy sa tech companies kapag nag-hire sila. Paanong analogy? Mas pipiliin mo ba yung isang senior developer na master na ang lumang system pero sobrang arugante o yung junior dev na hindi pa ganun kapolish pero napaka-adaptable at laging nagtatanong kung paano mapapabuti yung code niya? Siyempre, doon ka sa adaptable. Kasi yung polish, pwede mong ituro yan eh. 'Di ba? Pero yung pride, napakahirap tanggalin yan sa sistema. Pero paano naman yung sitwasyon kung saan nakikita mo yung 5 haligi sa isang tao pero halatang wala siyang natural na kakayahang mamuno o magsalita sa harap ng tao? Hindi ba sayang ang oras mo? Babalik tayo kay Moises para sagutin yan. Nang tawagin siya para ilabas ang mga Israelita sa Ehipto, nagdahilan siya eh. Sabi niya, nautal siya at hindi siya magaling magsalita. So wala siyang polish nung simula. Wala talaga. Pero bakit siya ang pinili at hindi yung mga makikisig na opisyal ng Ehipto? Dahil ang hinahanap ay yung kahandaan ng puso na nabuo na sa ilang. Ang technical skills, madaling maipuro kung teachable ang tao. Oo, no? Pero ang kababaang loob at kakayahang maglingkod ng walang kapalit, iyan ang mahirap hubugin. Ang karisma ay pansamantala, pero ang pusong handang maturuan ay magdudulot ng paglago habang buhay. Grabe, napakarami nating nahimay na information ngayon na talagang sumalungat sa lahat ng itinuturo sa atin ng modernong kultura. Totoo yan. Nabaliktad talaga. Kung ibubuod natin yung notes mo, nakita natin na ang tunay na pamumuno ay hindi mabilisang pag-akyat sa entablado. Isa siyang sagradong pagkakasunod-sunod. Nagsisimula sa formation, yung pagubog sa atin sa dilim. Tapos susunod ang faithfulness, yung micro-obedience natin. Kapag nagawa natin iyan, darating ang fruitfulness, kung saan natural na tayong namumunga dahil malalim na yung ugat natin. At sa huli, ang influence, ang kapangyarihang ginagamit natin upang mag-multiply ng panibagong henerasyon ng leader. At yan ang pinakamagandang paalala sa iyo ngayon, nasaan ka man, ang tunay na sukatan ng tagumpay mo ay hindi kung gaano kalaki ang pangalan mo, kundi kung ilang tao ang natulungan mong maging tapat. Kaya para sa iyo na nakikinig, sa halip na itanong mo, kailan kaya ako makikilala ng husto? Baka ang dapat mong itanong ay, sino ang pinaghahandaan kong pumalit sa akin? Napakagandang challenge niyan. Bago natin tapusin ang deep dive natin, balikan natin yung eksena sa simula. Naisip mo yung kumikinang na spotlight, di ba?
gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang bagong kaisipan. Sige, ano yun? Kung ang pinakamataas ng uri ng pamumuno ay hindi ang dami ng nakakakilala sa iyo, kundi ang haba ng henerasyong na impluensyahan mo, paano kung ang pinakamalaking pamana mo sa mundong ito ay isang taong hindi mo pa nakikilala? Wow! Isang taong nabaga ang buhay dahil tinuruan mo yung taong magtuturo sa kanya? Exactly. Pag nilayan mo yan, hanggang sa muli,